Tondo, this is Channel Red Salaman and we are update dito po sa may Santo Niño Church, dito po sa may Tondo. Ayan. So ngayon ang pupuntahan po natin dito, ito po yung isa sa mga proyekto na ipinatayo at pinapaganda. Actually hindi ipinatayo, mas pinaganda itong bagong Tondo na tambayan ng mga batang Malineño. Actually dito lang yan, malapit sa may Santo Niño Church. So, ayan, ito po ay proyekto ng ating butihing Congressman Ernix Dionisio, and din kasama yung Asenso Malineño. So ayan, papakita ko sa inyo kung ano po yung bago rito dito po sa may Santo Niño Church. Anyway, nandito tayo para bisitahin itong proyekto dito ni Congressman Ernix Dionisio at punta natin kung ano na bang nangyayari, pasukin sa loob, ano bang sitwasyon dito, dahil nga ito ay talagang kilalang tambayan ng ating mga kababayan dito po sa Tondo. So bisitahin natin at kamustahin natin itong loob na to. So ngayon, ayan po sa harap ninyo yung simbahan ng Santo Niño. So ayan po natin mga taga DPS. Hi. So alright, pasukin natin. Ayan, so basahin natin mga dito yung nakalagay na poster ho rito. Ayan. Ayan po si Congressman Ernix. Ayan, so ito po yung proyekto na gagawin dito. Magkakaroon po ng fountain at pagkakaroon dito ng maraming landscapes. Ayan, sa nakikita nyo. Ito po ay mismo dito po sa may Plaza Hernandez, Soliman Street, corner and Zamora Street, Tondo, Manila. So proyekto po ito ng lungsod ng Manila, kasama po yung DPWH, kasama po ang ating congressman at ating Mayora Hani Lacon at Vice Yul. There po. So ayan, sa gusto po makasubaybay sa mga social media accounts ni Congressman Ernix Dionisio ng Batang Tondo, itong working congressman na sinasabi ng ating mga kababayan. So ayan, follow nyo po ang kanyang official social media page. Ayan. So pasukin natin ang loob na to. Yeah. Team at 17. Damn. Alright, so nasa loob na tayo. Nakapasok tayo sa loob, nagpaalam. May kasama ko tayong aso dito, ayan. Hello aso. Nahiya yung aso. So mga kaibigan, ito po yung loob mismo sa nakikita nyo ngayon. Dating tambayan talaga to, talagang tambayan. Halos tambayan to ng mga pumupunta ng Tondo o dito malapit sa Divisoria, dahil ito po harap ng mismo ng Santo Niño de Tondo Parish Church. Ayan, so Viva Señor Santo Niño. So same lang sa Cebu na isa sa mga lumang simbahan. So anyway, balikan natin. Ito pong area na to before talagang sa tagal na ng panahon hindi na ito inapansin. O kumbaga dati ang dugyot ho rito nung nakaupo si Yorme Isko ay mas pinaganda, pinalinis, pero nung nakaupo na po si Congressman Ernix Dionisio sa pagka-congressman dito po sa District 1, ay isa sa mga plano niya na pagandahin itong location na to at mas pinaayos yung location. Tingnan mo, dinagdagan ng mga ganitong mga landscapes, mga ganyang mga style. Ayan, so di ko alam kung anong plan dito kasi meron kasing stage dito at andito nakalagay din yung mga historical mga templates na nakalagay dyan kung ano po ang istorya nitong location itong Plaza Hernandez. So ngayon, nakita sa picture meron pong nakalagay doon na fountain. So ito yung fountain. Ayan. So mas ma-appreciate natin yan pag natapos na ito at masasabi nyo talagang magiging iba ang impression nitong Santo Niño Church, kasi paglabas mo may bago ng parke at mas pinaganda itong Plaza Hernandez. So mga kaibigan, mga Malineños, ayan, maswerte kayo, maswerte tayo dahil merong mga klaseng proyekto ang ginagawa itong ating congressman dito po sa paligid ng lungsod, especially sa District 1. Marami pong pinapagawa. Actually malapit na to sa malapit na to sa Plaza Moriones. Isang tumbling mo lang, Plaza Moriones na dun sa may kabilang side na yan. So sa kabilang side na yan, andyan din yung pinapagawang Tondo Sports Complex. Ayan, so hindi pa natin napuntahan yan
try nating bisitahin yung Tondo Sports Complex na yan, kasi sa loob niyan nung napuntahan ko dati yan, hindi pa ganun kaganda at medyo may kalumaan na rin. Pero ngayon siguro inaayos na, kasi alam ko lalagyan daw ng mas bagong swimming pool. But ayun, so balik tayo muna dito sa proyekto sa may Plaza Hernandez. Ito na, ito yung makikita mo, parang katulad ito sa mga sinaunang mga designs, pero modernized, magawang bago. Ayan. So pero yung disenyo parang alam mo yung sa Athens, sa Greece, ganyan. Parang ganito yung style nila eh. So ayan, may mga ilaw-ilaw ho din rito. Ayan, nakita nyo. Ayan, may mga LED siguro yung lampa ang gagamitin dito, LED. Then eto mataas to dito, ayan o, mataas-taas to. So sana wag itong gawing palaruan ng mga bata, no, gawing yung sabit-sabitan, yung iba naman dumihan. Sana wag lang dungisan ang ganitong klaseng mga proyekto para mas ma-appreciate ng ibang mga nagpupunta sa lungsod ng Maynila na meron palang makikita ganito sa Tondo. So ito, so for now, ito lang na makikita ninyo dito. Diba? Ang ganda, no? Ang ganda pa ka nagkakulayan to ng iba, parang madagdagan pa ng kulay to. So mas siguro mas matingkad pa, kasi first coat pa lang ata to eh. So I think magkakaroon pa ng ibang kulay to, baka lagyan ng blue, I don't know kung anong ibang ilalagay dito po. I hope mas maganda lagyan din ng blue to, tsaka or green, pwede, para mas maganda tingnan. So ito, may ginagawa dito si kuya. Ayan, napipintura si kuya. First coat pa lang yan, kuya? First coating pa lang to? Anong kulay talaga ito, kuya? Ito puti lang? Wala pong final na binibigay si Congressman. Oh, so abang natin baka blue. Baka abang natin yan. So first coating pa lang to. So sana pare, wag dumihan ng mga bata, no? May security guard naman to. That's good. Magkakaroon ng security guard, no? Tama naman. Pero siyempre di mo maiwasan. Yung iba dyan, alam mo na. Bata na po. So eto, pag nabuksan to, mas ma-appreciate natin to, kasi ngayon kasi sarado to. At abangan natin yung mga desisyon ni Congressman kung ano pang idadagdag ko rito, kung ano pang gagawin pa rito. So sa ngayon, nakita sa labas kung ano yung nakita na picture sa labas. Ito na yung structural na nakikita nyo. So abangan natin pag may fountain na to, mas gaganda pa, especially pa sa gabi, kasi sigurado may mga kulay-kulay yan. So malapit na to, pare, no? Konting tumbling na lang to. Ayan, so iwan natin si kuya muna sa kanyang trabaho. Ito mga dito sa kabila din, may ginagawa nila dito, no? Parehas lang ginagawa. May, para sa ilaw ata to. So ito binubutasan nila kasi ilalagyan ng para sa ilaw na itong abang ng kuryente. So ito yung ginagawa nila ngayon dito. So ayan, may kasamang aso ito. Hi buddy! Nahiya pa. Yun, no? Ayun, so diba, hanggang dito ho yan. Sa hindi pa po nakakapunta rito, dito po sa may Santo Niño Church, dito po sa may Tondo, ayan, pwede kayong dumaan dito kung galing kayo ng Divisoria, papunta kayo ng tawag dito, papunta kayo ng Moriones, pwede dito madaanan. Pero very soon magagawa na rin ito at pwede nitong gamitin in public. Pero ayan, papakita ko mo sa inyo, ikot ko muna kayo. Maliit lang to actually, maliit lang to. Pero maraming tao dito pag piyesta, pag may mga events, ang dami pong mga bisita rito. Talagang napupuno itong lugar na to. Ang dami ng vendors rito. So ayun, ikot-ikot ko lang kayo para at least na makita nyo yung mga proyekto na ginagawa ng ating congressman din dito po sa lungsod ng Manila, especially po dito sa District 1. Ayan, so yun, nakaabang ng mga wire. Ayan, so yun, nakaabang na po ng mga wire yan para po sa ilaw, para paglagay nila, ganoon yung output niya. Ayan, yun, ito may output na dito. Ayan, yun, nakasabit na yung mga wirings. Ayan, so ito na yun. So bombilya na nilalagay dyan para pag umilaw yan, mas maganda talaga ito pag natapos to. Sigurado talagang kakaibang Plaza Hernandez na makikita ninyo. So ayan, so ito yung abang para sa tinatawag nating fountain. So ayan, yan, tinakpan lang.
So may mga ilaw to, may mga LED bulbs yan sa loob na waterproof syempre. Ayan. So syempre para at least, para siguro ito bubuksan lang siguro to para sa mga tao, kasi hindi pa to na finalize. Siguro wala kung maglalagay ng tiles ba o maglalagay ng marble, depende kung ano ilalagay nila dito, kung mas ikagaganda pa rito. So I hope soon no, makita natin ito ng mag-opening ito. So thank you din sa Lungsod ng Manila, sa Asencio Malinenyo, sa proyektong patuloy na ginagawa na pampaganda at pagbabago ng imahe ng lungsod, which is because ang sabi nga noon, ang Manila ay dugyot, pero ngayon ay dahan-dahan na itong bumalik simula nang pong umupo ang ating former mayor Isko Moreno Magoso o si Cois na kilala natin, at sinundan po at marami pong naambunan at marami pong nung umulan ng kasipagan at katalinuhan, isa po si Kong Ernix ang naambunan noon. At ayan, nakikita nyo yung ginagawa niya, parang si Yorme Isko din na talagang fulfill ang pagsiservisyo para sa mga kababayan, so mga nasasakupan. So ganyan, maraming salamat. At may mga ganong klaseng mga tao na talagang hindi tumitigil na tumulong sa kapwa. Actually pera po ng taong bayan yan, at tama naman talaga na ibalik sa taong bayan yung perang binibigay sa gobyerno, at sila yung magserbisyo ng tama. Dapat ganun talaga. Kasi all the time sinasabi ko nga, kung ang lahat ng tao ay may ganun, ay lahat ng politiko o naghahangad na maging politiko, kung ganun din ang pag-iisip nila na para sa taong bayan ang pagsiservisyo, sigurado lahat ng mga kababayan natin matiwasay o hindi naghihirap lalo yung pamumuhay. Kasi yung mga pababa hinihila pataas, kasi ang ugali talaga ng Pilipino ayaw umangat. Ang kapwa tao kung gusto hilahin pababa, yun ang mentality. Pero I hope someday na mabago na rin ito, at dahan-dahan ito mawala sa ating pag-uugali na bilang isang Pilipino, yung ganong sistema. So anyway, magandang hapon po. Ayan si Channel Reds po, ayan, tuloy-tuloy po sa ating pag-update. Abangan nyo po ang more updates natin dito po sa lungsod namin. Ingat po kayo, God bless you po. Yeah.